Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Nagagalak po bang bawat isa na tayo nandito sa sambahan ng ating Panginoon? Kung sige po, inayaan ko po bawat isa na tumayo at batiin natin ang ating mga kapatid na may kagalakan. Magbukas po tayo sa aklat ng Salmo 34 verse 1 to 3. Salmo 34 verse 1 to 3. Sabay-sabay po natin basahin. Sa 1, pupurihin mo ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang mga gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Amen. Ito, saglit ko tayong bumulog at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah kay Panginoon. Hallelujah. At ilalim kay Panginoon. Hallelujah. 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 Manaming Diyos na mabuti at tapat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa panibagong pagkakataon, panibagong buhay na pinagkaloob ni Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa bawat araw. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan, katapatan. Hallelujah. Sa iyong habag at biyaya ang pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon, na walang sawa yung binibigay, Panginoon, ng libre sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wala kayong katulad, Panginoon. Walang hanggang katapatan yung Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat sa pag-iingat. Maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Iingatan yung bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Wala kayong isasalit sa inyo, Panginoon, kundi pasasalamat, Panginoon. Karapat dapat lamang kay Panginoon na pasalamatan, purihin, dakilain, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito na patuloy, Panginoon, ang iyong pagkabay po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito'y kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay makikita nyo na nagpupuri, sumasamba ng totoo po sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na gagabay niyo po kami, sasamahan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay kumikilos na ngayon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, kasi, Panginoon, ang nagbibigay ng kagalakan na makarating kami dito sa inyong sa bahay-sambahan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, nalain ko din, Panginoon, ang bawat isa na gagamitin mo sa umagang ito, na patuloy, Panginoon, na yung pagkabay, yung paspas, Panginoon, sa bawat isa, mula sa MC, hanggang sa magpapaawit, Panginoon, maging sa mga sasayaw, natutugtog, Panginoon, magda-drums, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, tulungan yung bawat isa, Panginoon, sa bawat kami, Panginoon, na gagamitin yung Panginoon. Hallelujah. Na maging karapat-dapat yung aming pagpupuri po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming pag-aawitan, Panginoon, maging sa mga mag-ahayag na yung kabutihan, Panginoon, Lord, maging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na kung gaano kabuti ang aming sinasamba na Diyos, hallelujah, na maitaas lamang kayo, Panginoon, sa aming mga buhay, magitan sa text and offering, Panginoon, na mahapon ang bawat isa, Panginoon, na hindi kalugyan, Panginoon, ang magbigay sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na
tinitignan niyo kung gaano man kaliit, kalaki. Ang inyong tinitignan, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na handang magbigay sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging ang inyong gagamitin sa umagang ito, Panginoon, na mag-ahayag ng iyong banal at magkatutuhan ng salita, Panginoon. Lord, pagpatan niyo po, Panginoon, kanyang labi ng isunod, Panginoon, na maging kami, Panginoon, na makikinig, Panginoon, ay matanggap namin, Panginoon, at maunawaan namin, Panginoon, kung ano yung mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging mga dadalo pa, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kalooban niyo, Panginoon, na nandito po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging ang closing prayer, Panginoon, na masilyuhan at ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa inyo lang kami maasa, sa inyo lang ang pinakamataas na papuri, pagdakilat, pagluwalhati. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ba tayo magpuri at umayos sa ating Panginoon na buhay? Amen. Kung handa na po tayo, tatawagin ko na po ang ating kapatid ng mangunguna, si Sister Jenjen Garamay. Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Handa na po magpuri ang bawat isa sa umagang ito. Amen. Kung tayo po ay handa na, ipapapurihan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Jesus, praise your holy name, Panginoon. Hallelujah. Thank you for this day, Lord God. Thank you for pinagkaloob sa buhay ng bawat isa na makapagpuri sa inyo. Hallelujah, Jesus. Awitan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya magkabag po kayo ng magpuri sa samba. Purihin ang Diyos.
sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patuloy kami lumalapit sa inyo. Nag-aalay ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Nilalapit po namin, Panginoon, buhay ng bawat isa. Maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa inyong harapan. Hallelujah. At mapapurihan namin, Panginoon, ang inyong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayo umawat sa ating Diyos. Panginoon, sa inyo po kami lumalapit sa unahan. Hallelujah, Jesus. Hinahamon namin, Panginoon.
Hallelujah, na mas makilala kayo, Panginoon, na mas magkaroon kami ng malalim na relasyon sa inyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. The victory is nasa amin na, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa inyo, O Diyos. Amen. Nabalik ko po sa Panginoon. Amen. May sarap talaga magpuri sa ating Panginoon. Pinagpala mong bawat isa. Amen. Kung pinagpala po tayo, dadako na po tayo sa paghahayag kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Sino po ang gustong maghayag? Kung wala po, ako muna. Alam po, may kinakusap ang Panginoon sa inyo. Papasalamat ako sa Panginoon kasi yun nga, sa dumaan dun sa atin sa Pilipinas, yung mga kalamidad. Salamat sa Panginoon kasi nandiyan yung yung katapatan ng Panginoon sa aming pamilya. Kasi hindi ako yung tawag doon, yung natatakot o yung nababalisa. Kasi salamat sa Panginoon kasi binibigyan ako ng katatagan na alam ko pa ang Panginoon ang gagaway sa aming pamilya. Kaya wala akong yung parang hindi ako natakot kung anong mangyari. Kasi alam ko, iniingatan kami ng Panginoon. At salamat sa Panginoon kasi sa aking pagtatrabaho, maayos, iniingatan ako ng Panginoon, binibigyan ako ng kalakasan, at binibigyan din ako ng kaunawaan. Binibigyan din ako ng kung paano yung mga hindi ka nais-nais, binibigyan ako ng tinuturuan ako ng Panginoon kung ang tawag yung hindi ko na ginagawa yung dati. Talagang binabago talaga ako ng Panginoon na yung deserve ko talaga yung makasunod ako sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kasi sa kanyang katapatan sa buhay ko at binabago niya yung buhay ko. Sino pa po? Sa Diyos lang po papuri. Sino pa po ang nais maghayag? Si Brother James. Kaya magpapasalamat sa Panginoon dahil iningatan niya ako na makauwi sa Pilipinas at makabalik dito para mapagpunin sa Panginoon. Ganun din na tama po yung sinabi ni Kuya din na ito po yun. Nung nandun po ako, habang nakikita ko ang magulang ko na nag-aano sa bukid, yun, parang bumalik yung nakaraan sa akin na lagi niya akong kasama at tumutulong. At kaya nung nandun na po ako ay tinulungan ko muna siyang mag-spray ng aming palay. Tapos nag-abono. Pero sa gawing iyon,
Eh, sa pagkapuno namin yun, 154 duman po ang baha po sa amin. Ayun po, ewan kung may bubuhay. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Bawin na lang next time. Yung kagalakan po ay laging nasa Panginoon po. Kahit ganun po yung naging sitwasyon ng sa amin po. Kaya salamat pa rin sa Panginoon, sa Diyos pong papuri. Amen. Talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sino pa po? Si Sister Lalilyn Kasi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy niya pong protection sa aking pamilya. Bagamat po yung nangyari po sa lugar namin ay nakakalungkot man po, pero andun po yung kagalakan sa Panginoon dahil patuloy po yung protection niya sa family ko. And then nung Friday po, nabalitaan ko po na nasira po yung school namin. Marami pong mga business na mga nasira. Pero nung sinabi po sa akin ng kapatid ko, sabi niya, ate, sabi niya, okay lang kami, sabi niya. Tapos alam, pinagtuwa ko. Sabi ko, paano yung bahay? Sabi ko. Sabi niya, ate, walang nasira kahit ni isa, sabi niya. Alam mo tayo, sabi niya, napakabuti ni Lord kasi sa lahat ng sabi niya, tayo yung bahay na maayos pa. Yung mga punulay na tumba, sabi ko, Lord, thank you. And then kahapon po, nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya po ako ng privilege na makabanding ko din po yung mga katrabaho ko. At dun ko po nakita na sa ganun bagay po ay nandun po yung kabutihan ni Lord sa akin. Sabi po ng assistant po namin na kahapon, kasi po 2 student lang kami and then nahihiya po ako. Sabi ko, Lord, paano to? Paano makipag-usap sa kanila? Di kami magkaintindihan. Pilipino ko, Taiwanese sila. And then, yun po yung pagkakataon na may binigay pong isang tao si Lord na makakausap namin kung may kailangan po kami, ganito, ganyan. And then, na-bless po ako dun sa taong yun na grabe po yung kabutihan ni Lord sa buhay niya. At sa Diyos po lahat ng papuri. Amen. Talagang kung may Diyos tayo na sinasamba, hindi tayo iiwan o kayo pababayaan. Maging ang ating mga pamilya talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi ang Panginoon kaya tayong iingatan sa lahat ng anumang kapahamakan dito sa mundo. Sino pa po? Maghahayag? Si brother. How? Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sapagkat binigyan niya po ako ng lakas, blessings, na protection sa aking pamilya at sa aking bayaw na ginabayan sa pag-uwi dito sa Taiwan muli. Nawan, mag-continue sana yung blessing ni God. Even though may mga naramdaman man tayong hindi nais na ng kagustuhan natin na naranasan. Ngunit alam ko na pasasalamat ko sa Panginoon dahil alam ko sa mga binibigay na pagsubok ng Panginoon is ginagabayan niya ako, tinutulungan niya ako na magkaroon ng lakas upang tawirin yung pagsubok na yun. And then, yung alam ko na yung mga pagsubok na yun is isang daan para patungo. Dahil sa base nga sa napag-aralan last time, walang daan na papunta sa Panginoon na hindi mahirap. Sabi nga ng Panginoon, dumaan ka sa hirap o palapit sa akin kapagkat yun ang tuwid na daan. So yun lamang po, maraming pasalamat sa Panginoon. Sa Diyos lamang ang pagpuli. Amen. Sige po, sino pa po? Brother Rex. Ayan, God is good. All the time. God is good. Napakabuti ng Panginoon sa atin. No? Talagang ano man yung problema na dumaan sa bawat isa, ay nalalagpasan. At ang bawat problema may solusyon. At salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. No? Lalo sa buhay ko, sa buhay niya, pamilya ko. At salamat sa Panginoon dahil na kahit na marami mang nasalanta ng bagyo sa Pinas, ay isa pa din yung pamilya ko sa iningatan ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon dahil yung lugar namin talagang lubog-lubog na.
lalo na yung mga sakahan kasi isa lang din kami sa magsasaka, ay nakakalungkot man, pero salamat pa rin sa Panginoon dahil nandoon yung pag-iingat niya sa kanyang mga anak. Basta magtiwala lang, diba? At salamat din sa Panginoon dahil siya yung patuloy na provider ng pamilya ko. At higit sa lahat, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa pamilya ko. Ganon din ay nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil napakabuti niya lalo na sa father ko. Dahil salamat dahil binigyan niya ng sakit yung father ko. Di ba? Nagpasalamat pa, di ba? Totoo naman kasi na kung wala kang karamdaman, sa tingin mo narito ka man. Kung wala kang karamdaman, sa tingin mo kilala mo ang Panginoon. Diba? Isa yung karamdaman na magiging susi para tayo ay mas lumapit sa Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya yung father ko ng isang sakit na hindi namin alam kung paano namin susolusyonan. Paano namin mawawala matatanggal yung sakit dun sa father ko. At isa lang talaga yung sakit na yun para lumapit talaga yung father ko sa Panginoon. At salamat talaga dahil sabi nga sa Santiago 1, chapter 1, di ba, sinabi niya nga doon, kung kayo man ay may hinihiling sa Panginoon, dapat magtiwala kayo sa Panginoon ng buong buo. Di ba? Kasi kung ang pagtitiwala nyo ay base lang kung ano na yung sinabi nyo na, Lord, ikaw nang bahala, ikaw nang magpagaling, ay wala kayong aasahan kundi kung meron kayong pag-aalindangin sa Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil yung tatay ko kasi is nagkaroon ng kidney stone. Yun ay talagang pinag-iipunan ko na para sa kanyang pagpapa-opera. Pero salamat talaga sa Panginoon dahil hindi niya, patuloy siya naghihimala sa pamilya ko. At higit sa lahat, pinapatunayan ng Panginoon sa father ko na totoo siya. Pinapatunayan ng Panginoon na napakabuti niya. Kasi last time na nagpa-check up siya, napakalaki pa ng kidney stone na meron sa kanya. Halos siguro kulang 2 cm yung laki sa kidney niya. Pero yun talaga yung nilapit ko sa Panginoon na ipakita niya kung gaano siya kabuti sa pamilya ko at lalo na sa father ko. At pinakita niya nga sa father ko, last week nagpa-check up sila. At pinatingnan ko na bago siya magpa-check up, sabi ko, Lord, sana may improvement. Sana iparamdam mo sa tatay ko na totoo yung nilapitan niya. At nagpa-check up na siya, nung nakita namin yung result, na nagkamali ko ng basa yung kapatid ko. Imbis na mabasa niya yung magandang result, yung pangit na result pa yung nabasa. Yung halos 2 cm, parang mas naglala. Mas naglala, parang mas lumaki. Kaya nawala na ng gana yung father ko. Nawala na ng gana magamutan, nawala na siya. Parang na-down na siya. Nagagaling pa. Ano pang magagawa natin, di ba? Hindi na lang yung sabi ng father ko. Pero, sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko, hinintay ko talaga yung result. Hinintay ko talaga yung result na basahin talaga ng doktor. Pero salamat talaga sa Panginoon dahil yung halos 2 cm na kidney stone sa kanya ay naging 0.5 na lang. Kaya sobra talaga akong pasasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Tay, ako, huwag ka kasusunod, huwag ka ako maniniwala ka ako sa mga doktor ko, ako na anak ko. Dahil ako wala ka akong pinag-aralan yan sa pagbabasa ng mga result. Kaya salamat talaga sa Panginoon. At tinanong ng mother ko na anong ginawa mo nung nalaman mo na nabawasan or 0.5 na lang yung kidney stone na meron ka. Doon ko unang narinig sa father ko na nagpasalamat sa Panginoon. Kung tutuusin, parang hinahamak pa ng tatay ko yung Panginoon dati na Diyos pa kayo, hindi naman kayo nagbabago. Diba?
Pero doon ko talaga unang ano sa father ko na kumilos talaga yung Panginoon sa buhay niya. At higit sa lahat, yung matigas na puso na meron ng father ko, pinalambot niya. Kaya sa Diyos ko binabalik yung pinakamataas na paborit pagsamba. Yun lamang po. Amen. Sino pa po? Wala na po. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Pinagpala mong bawat isa. Amen. Tinatawagan ko na po ang manguna sa pagbibigay na si Brother Marvin Malola. Amen. Sadyang tapat at ibuti ako na. Suwedya ka naman. Matutulong niya. Wala iyak. Nag-share ko lang kasi hindi natin masasabi na ang Diyos ay magagamot kung wala tayong sakit. At hindi natin masasabi na ang Diyos ay provider kung hindi tayo nawawalan. Di ba? Kaya lahat ng bagay ay may rason. Lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng Panginoon. Kaya ako naiiyak kasi dala niyo, natatawa mo rin kasi ngayon naranasan ko yung paano ko sabihin? Ako'y, di ba nung una, dahil sa pagmamahal ko sa salapi, Linggo, Sabado, wala akong time sa Panginoon. Ngayon, totoo na habang lumalapit tayo sa Panginoon, tinatanggal niya yung hindi nakakalugod sa Kanya. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Dahil noon, binigay ko yung part-time ko sa mga kasama ko. Pati sa noong weekend, Monday to Friday, may part-time ako. Pero ngayon, napakabuti ng Panginoon. Tinanggal lahat eh. Hindi ka na mag-part-time. Makinig ka na sa akin, sabi ko. Kaya nakita ko yung kung paano gumawa ang Panginoon para mas lalo akong makalapit sa Kanya. Kasi noon, pagdating na ganito, marami aalis na ako, magpapantay. Ganito to kasi malaki kasi yung kitaan dyan eh. Lalo na pa, dalawang araw, kumikita ako ng, hindi ko man sana sasabihin, pero kumikita ako ng 4,000 o hindi pa. Kaya, salamat sa Panginoon dahil pinapakita niya sa akin na hindi ko kailangan yung kailangan natin pero di yun yung magiging ano ba yun yung pangunahin natin masigit ang Panginoon. Kasi di ba sabi niya kung iisipin natin talaga yung Mark 2:6-33, seek ye first the kingdom of God, lahat ng bagay susunod. Kaya doon ko nakita ang Panginoon ngayon naglingkod ako sa iyo, yung full time ba, na lagi ko rito, pag Sabado, sabi ko no, akala ko, Sabado, Linggo ko lang tinanggal, yung pala tinanggal na lahat. Napakabuti ng Panginoon, sabi ko. Tapos, sinabi ko sa aking sawa, paano to? Sabi ko, wala akong part-time, sabi ko gano'n. Alam mo, napakabuti ng Panginoon, bakit di mo ba ako asawa? Sabi ko, nag-asawa ko. Totoo nga naman, no? Hindi ko ba naisip yun, may sahod din ko pala siya. Yung may sahod din ako, sabi ko, ang isip ko lang kasi, yung gusto ko bang lakihan yung sahod niya. Kasi malaki yung sahod niya kasi lalaki ako. Sabi ko, Panginoon pa, patawarin mo ako, sabi ko. Kaya doon ko naisip ko, nga pala no, sabi ko, may sahod mo pala yung asawa mo. Iniisip ko sa sarili ko lang. Kaya, salamat sa Panginoon kasi pinapaalala niya lahat yung mga bagay na dapat na unahin siya. Kaya, pinupuri ko siya. Kaya, hindi ko ma-express na ako'y naiiyak. Kaya, habang nakikita ko yung healer provider, sabi ko, totoo nga hindi natin masabi na ang Panginoon talaga yung magagamot kung wala tayong sakit. At hindi rin natin masasabi na ang Diyos yung provider kung lagi tayong meron. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon, sa Kanya ko lang binabalik ko pa po at pasalamat ngayon. Alam ko ito yung pinaka-paborito natin lahat eh, yung pagbibigay. Paborito ba natin lahat to? Yeah.
Kaya hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo manalangin. Yes, Lord God. Ama naming makapangyarihan, tapat at dakila sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Lord God, sa mga kagalingan, pagsubok, O Diyos, na binibigay mo sa aming Panginoon. Mga sakit, karamdaman, O Lord God. Alam namin, Panginoon, ang mga lahat ng bagay na yun, maaari kaloob mo, Panginoon. O pinapahinuntulad mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Para mas lalo kaming lumapit, Panginoon. Dahil hindi po namin masasabi na ikaw ang Diyos na magagamot, hindi namin naranasan ang may sakit. At di rin namin masasabi na ikaw ang Diyos na provider, Panginoon, na lagi kami nakakahulog na. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ng aming tulad God. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na magbalik loob kami, O Diyos, sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na di mo tinitignan, Panginoon, ang halaga ng aming ibibigay, O Lord God. Ang tinitignan po, Panginoon, kung paano kami sumunod at magtapat sa iyo, Panginoon. At nagbibigay, Panginoon, ng may kagalakan, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, ay nasusukat sa aming Panginoon, sa aming pagsunod at pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Dahil ang lahat ng sa amin ay sa iyo, Panginoon. Sa iyo nang galing, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Diyos, sa bawat isa, Panginoon, kaunawaan, karunungan, kaalaman tungkol sa pagbibigay, O Lord God, ang iyong igawad sa amin, sa bawat isa, O Lord God. At Lord, na may kagalakan na magbigay sa iyong gawain, Lord God. Lord, pagpapala rin ang igawad mo sa bawat isa, Panginoon. Totoo, Panginoon, na mas nauna na yung pagpapala, Panginoon, bago pa kami magbigay, Panginoon. Kaya nakapagbibigay din kami, Panginoon, dahil lamang sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa bawat isa, Lord God, na magbibigay. At sa din magbibigay, Lord God, muli, Panginoon, kalaman at tarungan muli, O Diyos, ang ilawat mo sa kanila, Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa hawak, Panginoon, ng perang ito, Lord God. Kaalaman din, Panginoon, at karunungan ang ilawat mo sa kanila, Lord God. At magamit lamang ito, Lord God, sa iyong gawain at sa ikalalago para iyong mga gawain sa lugar na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot na langit. Sa pangalan mo lamang Jesus. Amen. Malaya na po magbigay ng bawat Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, kung anong mga bagay na nakakasagabal sa ating pagkinig, kung anong mga problema. Alam natin, lahat tayo may problema, pero santabi muna natin yan. Mag-focus muna tayo sa salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos sa yung maging kalakasan at maging unawaan natin kung paano natin masolusyonan ang mga problema natin. Kaya tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Joey Milali. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Puri po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Ano po? Amen. Sa kabila ng ating mga sitwasyon, talagang hindi po tayo pinagpupulan ng Panginoon po. Amen. Kahit na may mga mabigat at sitwasyon, natin pa yung ang pagsama at pagtulong ng Panginoon at ang Banal Espiritu. Kaya sa anumang sitwasyon, wag po tayong hihinto sa ating paglilingkod. Dahil ang Diyos ay tapat na nangako sa atin. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay tumayo.
pagbukasan po kayo sa akin sa Roma chapter 8, verse 18. Sabi dito sa Roma chapter 8, verse 18, sabi dito, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito na hindi may ahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balat araw. Amen. Tayo manalangin sa umagang ito. Sandali. Hallelujah. Salamat po Diyos sa umagang ito, Panginoon. Basbasahin niyo po ang inyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na kayo magpakahayag sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, dumudulog o Diyos. Patuloy na umaamin, Panginoon, nung wala ang pagsama, pagkilos ng mga Espiritu, Panginoon, ay wala pong kabuluhan itong gawain ito, O Diyos. Patuloy na kayo manguna, Panginoon, sa gawain ito, O Diyos. Patuloy na bubabay niyo po ang inyong mga anak niyo ng Espiritu, O Diyos, na matanggap sa umagang ito yung mga salita, Panginoon. Kayo po magpakayag sa kanila ng mga salitang ito, Panginoon, mga talatang ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Patuloy na ang mga salita ay mamunga sa buhay ng bawat isa. Malakaran namin, Panginoon, ng inyong mga salita, O Diyos. Na ako inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, O Diyos. Itago niyo na po sa inyong lingkuran, O Diyos. Wala po kong magagawa, Panginoon. Sa inyo lamang po kong maasa, O Diyos. Magindaluya lang po ako ng pagpapala, Panginoon, sa aking mga kapatid, sa aking mga mukhang gagawa, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Pinupuno namin kayo, dinadakila namin kayo sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa inyo pong pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dito po sa nabanggit na sa nabasa natin talata sa Roma chapter 8 verse 18. Sabi rito, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maiahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Dito ay sinasabi ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Roma na sila may mga pinagdadaan sila mga problema, mga suryanin sa buhay. Pero sinasabi nito na yung mga paghihirap na pinagdadaanan sa mundong ito ay kumbaga hindi may ahambing sa napakagandang kalagayan na naghihintay sa kanila. Hindi, dumadaas sila sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Kaya sabi ito ng Apostol Pablo na yung mga paghihirap nila ay hindi may ahambing sa yung kalagayan na mapapasa atin mapapasa na balang araw. Nakita natin, di ba, si Apostol Pablo, yung mga dinanas niya mga pagsubok, yung mga paghihirap niya sa kanyang paglilingkod, ay hindi siya huminto. Sa kabila ng lahat ng mga paghihirap niya, di ba? Hindi siya tumalikod sa Panginoon. Di ba? Kasi parang yung nasulat yung itong Roma, itong aklat ng Galatia, Thessalonica, di ba? Hindi naman siya nasa mabuting kalagayan, yung nasulat niya ito eh, di ba? Sa ba niya sulat ito? Nasa Starbucks ba siya? Sinusulat niya ito? Nasa mabuting kalagayan ba siya? Hindi, di ba? Nakakulong si Apostol Pablo. Yung nasulat niya ito, itong mga talatang ito, na tinuturo niya sa mga mananampalataya na i-encourage siya yung mga mananampalataya na magpatuloy sa buhay, na huwag susuko. Dahil panandalian lamang yung mga tiisin dito sa mundong ito. Yung mga paghihirap ay panandalian lamang dito sa mundong ito. Nakita natin yung dinalan ni Apostol Pablo, hindi siya sumuko o tumalikod. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paglilingkod, yung pagkatawag sa kanya. Pagkatawag siya ng Panginoon, nagpatuloy siya. Kahit na marami siyang suliranin, mga pinagdaanan, eh hindi siya huminto. Ganun din tayo, mga kapatid. Huwag po tayong hihinto. Magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Kaya sabi nga nito na sinasabi sa salita na yung mga paghihirap natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang. Hindi may hahambing yung mapapasa atin balang araw kung tayo hindi hinto. Alam naman natin yung buhay na walang hanggan. Yun ang ibibigay sa atin. Kaya kung tayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa mundong ito, mga suliranin sa buhay,
kasama sa buhay Kristiyan yan. Di ba? Lagi nga sinasabi natin dito na kapag sumunod ka talaga sa Panginoon, ay hindi talaga madali. Marami ka talagang pagdadala ng pagsubok. Kaya ang pagsunod sa Panginoon ay hindi talaga madali. Marami talaga isasantabi, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ito na tayo ay ano lamang din sa mundong ito. Na tayo ay manlalakbay lang tayo sa mundong ito. Hindi tayo mga taga rito. Tayo mga taga-langit. Kumbaga, dumadaan lang tayo sa mundong ito. Kailangan natin itong papagpiisan yung mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay, di ba? Sabi nga din sa unang Pedro, chapter 2, verse 11. Sabi dito sa unang Pedro chapter 2 verse 11, sabi dito, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito, kaya nakikiusap ako sa inyo, talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Yan sabi ito ni Apostol Pedro, na tayo yung mga dayuhan lamang dito na nakikitira sa mundong ito. Kaya yung talikuran na natin yung masamang pagnanasa. Yung dati nating buhay, talikuran na natin. Sinasabi din na sport ni Apostol Pedro, yung dati yung pamumuhay, talikuran nyo na, huwag nyo nang babalikan pa. Sa sinasabi niya dito sabi niya dito, nakikipaglaban sa inyong espiritu, yung ating espiritu nakikipaglaban sa laman, sa gawa ng laman. Kaya yung ating mga buhay ay talikuran na natin yung dati nating pamumuhay. Huwag natin balikan pa yung dati natin nakaraan. Kung talagang babalikan natin natin nakaraan, yung dati ng buhay ay hindi talaga maganda. Diba? Papansinin natin. Sabi nga doon sa Hebreo chapter 11 verse 13. Sabi rito sa Hebreo chapter 11 verse 30, sabi rito, ang lahat ng ito'y namatay na sumasampalataya, hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila, natitiyak man nila na darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga layuan ng sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Mali na sinasabi nila na yung mga unang mananampalataya noon, diba? Yung mga unang mananampalataya noon, hindi man nila natanggap yung mga pagkapalag doon sa mundong ito, yung mga blessing na hindi man nila natanggap, pero namatay sila na sumasampalataya sa Diyos. Hindi sila tumalikod. Kahit na sila nanghihina, kahit marami silang pinagdadaanan, kahit na sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos ay inuusig sila, hindi sila nantinag, hindi sila tumalikod. Dahil alam nila yung naghihintay sa kanila. Diba sinabi nila, hindi man nila matanggap yung pagpapala sa mundong ito, pero yung hinihintay nila na pagpapala, yung buhay na walang hanggan ay matatanggap nila. Yung diba, marami sa kanila, marami na palatay, hindi tumalikod. Maski nahirapan sila, pag nagpapatuloy pa rin sila. Kasi sabi ko, ganun din tayo mga kapatid, lagi tayong lumapit sa Diyos na siya ang tutulong sa atin. Kung hindi man natin matanggap dito yung mga pagpapala, mga blessing, tatanggap naman natin yung pagpapala ng buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Kaya, nasabi ko ulit sa inyo, huwag tayong susuko, huwag tayong titigil sa ating paglilingkod. Sinasabi natin, ang madalian, naiklilan talaga ang buhay, ang tiisin natin dito sa mundo ito, panandalian lamang talaga, hindi talaga magtatagal. Sinasabi dito sa 2 Korinto chapter 4 verse 16. Sabi dito sa 2 Korinto chapter 4
verse 16 hanggang 18, sabi ito, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihina ng loob kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Tigil mo tayo dito, di ba? Sabi dito, hindi sila pinanghihina ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang kanilang katawan, patuloy naman silang patuloy lumalakas ang kanilang espiritu. Dahil nila kasama niya ang Diyos. Kahit na dumating na, kasi nasasabi na sa kanilang sarili na hindi sila pinanghihinaan dahil alam nila na ang Diyos ay kasama nila. Saan man sila magpunta, hindi sila iniwan ng Diyos. Diba sabi dito, sapagkat ang mga paghihirap na dinanas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano mabigat, at dahil sa aming mga paghihirap may inhandang katimpala ang Diyos para sa amin na mananatiling magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen, di ba? Malinong sinasabi dito. Yung mga unang mananampalataya po ay hindi talaga sila nawala ng pag-asa. May pag-asa. Kung nawawala ngayon ng pag-asa, sa Diyos po ay may pag-asa. Dahil nasa Diyos po ang pag-asa. Wala din sa mundong ito. Hindi natin makukuha sa mundong ito yung pag-asa. Dahil sa Diyos lang tayo makakuha ng pag-asa. Kung kailangan mo ng kapayapaan, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Malinaw na siya sabi ito na yung paghihirap, may inyandang kantipala ang Diyos para sa amin. Kaya nanatili sila. Yung kantipala, nihintay nila ay hindi dito sa lupa. Hindi man nila natanggap yung pagkapala dito. Yung naghihintay sa kanila ay mas maganda pa. Yung naghihintay sa kanila, yung sa kalalagayan na naghihintay sa kanila, yung makasama ng Panginoon sa langit ay makasama nila. Yun ang hinihintay nila. Diba sabi sa inyo, kaya hindi kami pinanghihina, hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen, di ba ba? Sabi nito, yung kanilang mga paningin ay hindi nila itinuturo dito sa mundong ito. Kasi bakit? Sabi nila, panandalian lamang to, ang lahat ay mawawala. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Kaya sinasabi nito na yung ating mga paningin ay ituon natin sa Diyos. Huwag dito sa mundong ito, natin ituon ang ating mga paningin. Dahil ang lahat ng ito ay panandalian lamang, ay mawawala. Pero kung tayo sa tumingin sa, sabi nila, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kung tayo tumingin sa mga bagay na hindi natin nakikita, doon natin ito ang ating paningin. Huwag yun sa mga bagay na nasa mundong ito. Diba? Kotse, bahay, pera, panandalian ng lahat yan. Ang lahat ay mawawala, lahat ay lilipas. Hindi ko sinasabi na masama yun. Pero kung doon ka na nakapokus sa mundong ito, ay kawawa ka. Kung yun lang inaasahan mo. Iniisip mo na tagal ka ng lingkod ng Diyos. Masasabi mo sa sarili mo, lingkod ako ng Diyos. Iniwan ko lahat, pero bakit yan ito? Ba't ko nararanasan to? Yung mga pagsulong na dapat sasabihin, dapat lingkod ako ng Diyos, dapat hindi ko nararanasan to eh. Kasama talaga sa buhay natin itong bilang Kristyano, itong mga pagsulok na ito. Kaya huwag tayong, kung di man tumalas tayo ng mga paghihirap dito sa mundong ito, mga sabi ni Kimani, di ba? May part-time siya, pero inilis lahat ng Panginoon. Yung hindi nakakalugod sa atin. Aalisin ng Diyos ang lahat ng hindi nakakalugod sa buhay natin para tayo makapagpatuloy.
Hindi tayo makakapagpatuloy kung hindi natin naalisin yung mga bagay na tinatangkilik natin. Kaya nga di ba wala makakapaglingkod sa dalawang master. Yung isa talaga iiwan mo, yung isa paglilingkuran mo. Kaya kung tayo, sinasabi rito di ba, kung tayo dumadanas ito, sa mundong ito, panandalian lamang. Hindi naman gaano mabigat yung ating mga pinagdaanan sa mundong ito. Bakit? Dahil kasama natin ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos. Pinalakas tayo ng Banal na Espiritu. Kung dumating man tayo sa panghihina, kapit tayo sa Panginoon. Kasi nagbibigay ng kalakasan. Hindi sa mundong ito. Kaya panandalian lang binibigay dito ng panandalian lamang. Diba sabi nga sa Pilipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Sabi sa Pilipos 3 chapter 3 verse 20, sabi rito, ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, inihintay natin na may pananabikang pagbabalik ng kapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Sa 21, sa pagdating niya, babaguhin niya ang mga mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawin tulad at maluhatin niya katawan, gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan niya sumasakop sa lahat ng bagay. Amen, di ba? Sabi niya dito ni Apostol Pablo, pagdating ng Panginoon, babaguhin niya tayo. Magiging magiging kawangis tayo, magiging kagaya tayo ng glorious body. Kung tayo mga nangihina, babaguhin ng Panginoon yan. Kaya kung tayo nag-iitay ng matyaga, mag-itay po tayo ng matyaga. Diba, kagaya nung sample kagaya nung yung nagtatanim, di ba? Nagtatanim ng palay. Naghihintay siya, nagtataga siya maghintay ng pagpatak ng ulan. Kaya ganun din tayo. Kung tayo naghihintay dito sa pagdating ng Panginoon, magtsaga tayo, maghintay tayo hanggang sa pagdating niya. Magtsaga po tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Diba? Malinaw na binigyan diin ng talatang ito, ang ating tunay na pagkamamayan ay nasa langit, hindi nasa mundong ito. Yung ating tunay na bayan, na ating bahay ay nasa langit, hindi sa mundong ito. Babaguhin tayo ng Diyos. Ang Diyos ang babago sa atin. Hindi tayo ang babago sa ating sarili. Ang Diyos ang babago sa atin. Kaya magpatuloy lang po tayo. Diba? Habang naghihintay tayo, nagtitiyaga tayo maghintay sa pagbalik ng Panginoon. Habang tayo naghihintay sa pagbalik ng Panginoon, kailangan gumagawa rin tayo sa Kanya. Gumagawa rin tayo. Hindi na tayo namumuhay sa dati nating pamumuhay. Diba? Meron ko dito 3 puntos. Ang una ay focus. Kailangan nasa focus tayo. Sabi sa focus, prioritizing God, His will and His purpose, directing one's attention, efforts towards to spiritual matters above worldly distraction. Yung ating mga buhay ay nakatuon sa Panginoon, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Diba? Kagaya sinabi ni Apostol Pablo, tinalintulad niya yung kanyang sarili sa isang mananakbo. Diba? Sabi nga basahin sa Pilipos chapter 3 verse 14. Dito lang sa chapter 3 verse 14. Sabi rito, tulad ng isang manlalaro, napapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na mamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Inilintulad niya niyang sarili sa isang mananakbo, sa isang sumasali sa isang takbuhan. Inilintulad niya.
Di ba? Di ba, for example, di ba yung mga sumasali sa takbuhan, nagpapakihirap sila. Nag-i-ensayo sila, nagpa-practice talaga sila. Nagpapakihirap sila para sa gantimpala na hinihintay nila. Diba? Pag nanalo, medalya. Para sa atin, yung buhay na walang hanggan ang hinihintay natin. Kaya magtiyaga po tayo. Kaya sabi niya, hinilintulong niya Apostol Pablo ang kanyang sarili sa isang manakbo. Ganoon din po tayo. Huwag po tayong titigil sa ating pagtakbo. Pagpatuloy lang po tayo sa ating pagtakbo. Alam natin na maraming obstacle, maraming sagabal sa ating pagtakbo. Pero magpatuloy po tayo sa ating pagtakbo kahit maraming mga sagabal. Kahit maraming mga sagabal sa ating pagtakbo. Alam na sa dulo naman nun, naghihintay ang gantimpala para sa ating pagtakbo kung hindi tayo tatalikod. Nandun yung gantimpala. Nasa dulong gantimpala kung tayo hindi hinto. Diba? Yung sumasali sa takbuhan, hindi talaga sila umihinto. Hanggang sa makamtan nila yung gantimpalang inaasahan nila. Kaya ganun din sa atin. Huwag din po talaga tayong hihinto sa ating paglilingkod. Magpatuloy lang po tayo. May gantimpala na kala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Diba? Sabi nga din sa Roma chapter 8 verse 23, sa Roma chapter 8 verse 23 hanggang 25, sabi rito, at hindi lang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumadaing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Tingin muna tayo rito, di ba? Sabi rito, ang buong nilikha ay naghihintay na pagdating ng Panginoon. Dumaraing din habang naghihintay. Habang tayo ay dumaraing tayo sa mundo, di ba? Nakaranas tayo ng mga paghirap, ang pagsubok dito, dumaraing tayo. Kaya sabi natin na para bang gusto na natin umuwi sa Panginoon. Di ba? Sabi dito, sabi sa 24, ligtas na tayo at naghihintay lang na maging ganap ang ating kaligtasan ito. Kung maasa dahil wala pang inaasahan natin, naaasa pa ba tayo kung nariyan ang ating inaasahan? Amen, di ba? Sabi dito, aasa pa ba tayo kung nandiyan ang ating inaasahan? Habang wala pa yung ating inaasahan, ay nagpapatuloy po tayo. Nagtataga tayo sa ating inaasahan. Diba? For example, nanliligaw ka po. Diba? Inaasahan mo, naghihintay. Naghihintay sa'yo. Nagtataga po yung nanliligaw sa'yo. Nagtataga siya manligaw. Siyempre, may inaasahan siya eh. Ang inaasahan niya, yung matamis na, oo. Di po ba? Kaya yung sa malikyaga, yung sample lang po yun, yung manliligaw, talaga nagtataga siya. Makamtan niya lang yung matamis na oo na sa kanya niligawan. Siyempre, kung nakatan niya yung hindi na siya ang asa. Ganun din po tayo. Habang wala pa yung inaasahan natin, ay magtyaga po tayo. Di po ba? Tapos kay Jerome, di ba nagtyaga si kay Jerome? Nakuha niya yung inaasahan niya. Kaya sinasabi ito ng Apostol Pablo na magtiyaga tayo. Huwag tayong ihinto. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Natin yung kalakasan, yung pag-iingat ng Panginoon. Iingatan po tayo ng Panginoon. Diba na
Kaya kasi Apostol Pablo, hindi siya sumuko sa kanyang paglilingkod. Kahit na marami siyang naranasan na hirap sa kanyang paglilingkod, kahit marami siyang naranasan na mga pagsubok, hindi nawala yung focus niya sa Panginoon. Dahil alam niya yung gantimpala na naghihintay sa kanya. Yung makapamuhay sa langit na makasamang Diyos. Yun ang inaasam sa ni Apostol Pablo. Diba sabi nga, sinabi doon sa 2 Corinto chapter 11, verse 24. Sabi nito sa 2 Corinto chapter 11, verse 24, sabi nito, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubukas sinasali mo ko. At minsan, kung araw at gabi, akong palutan-lutan sa dagat. Amen, di ba? Di siya sumuko. Kaya sabi niya ito ng 5 beses. 5 beses akong tumanggap ng natutupot siya ng hagupit sa kanyang sa kapwa niya Hudyo. Tapos sinabi niya nito, nagpalutang-lutang siya sa dagat. Sabi pa sa 26, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko, mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lusot, sa mga ilang, sa dagat at sa mga tao, nagpapanggap ng mga kapatid kay Kristo. Naranasan niya po lahat ng Apostol Pablo to. Sabi sa 27, naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasan walang makain, at naranasan kong binawin dahil sa pakulangan ng maisusuot. Naranasan din ng Apostol Pablo na siya'y magutom. Hindi mo ba? Naranasan niyo po ba magutom? Di ba? Yo, pagkatapos natin dito sa pagkatapos natin dito, ano naghihintay sa atin? Kainan. Di ba? Pagkatapos natin pakain natin yung mga spiritual, meron naman tayong yung physical naman yung pagpakain natin. Kaya sinasabi si Apostol Pablo, sinasabi niya nito, naranasan niya yung hirap. Yung hirap sa paglilingkod. Naranasan niya lahat. Hindi talaga siya huminto, hindi siya sumukot dahil alam niya yung naghihintay sa kanya. Diba sabi sa 28, sabi ito, maliban sa ibang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inakala ko pa, araw-araw ang kalagayan ko ay lahat ng sa iglesia. Inisip pa niya yung mga nasa iglesia. Diba sabi niya, maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw kalagayan ng lahat ng nasa iglesia. Tuloy niyo, naranasan natin Apostol Pablo, pero inaalala niya pa araw-araw yung mga iglesia. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga paghihirap, mga pagsubok, mas inaalala niya pa yung mga iglesia. Diba? Kinakamusta niya. Kamusta na kaya sila? Diba? Sinasabi niya ito, ako walang makain. Pero mas inaalala pa yung mga iglesia kaysa sa sarili niya. Kaya sa buhay natin, huwag natin alalahin yung mga sarili natin. Kung tayo dumarating sa kawalan, sa mga pagsubok, minsan dumarating tayo sa sabi niya na peta de peligro. Amen po ba? Sino man tumalain sa amin yan de peligro dyan? Dumating tayo dyan. Alam ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi po ba? Kung anak ka ng Diyos, nananampalataya ka sa Kanya,
hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ang Diyos ang magpuprovide. Basta magtiwala ka lang sa Kanya at manalig ka sa Kanya sa kayang magagawa ng Diyos. Di ba sa Pilipinas, kayo na sila lumalapit pagka gipit na sila. Diba kayo no, kay Manny sila lumalapit. Sino si Manny? Si Manny Ningil. Si 5'6", sila lumalapit. Imbis na lumawag sila sa Panginoon, doon sila lumalapit. Nakawala sila ng pag-asa. Kaya pag-asa natin sa Diyos. Kung dumami talaga tayo isa sa kawalan, sa mga sa kawalan, isa talaga, kumati ka sa kawalan ng pera. Pero ang Diyos ay hindi tayo pinagkukulang. Palaging tapat ang Diyos na siyang nangako sa atin. Na lagi niya tayo sasamahan, hindi niya tayo papabayaan. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yun ang susi para tayo magtagumpay ay magtiwala sa Diyos. Diba? Sabi dito sa pangalawa, perseverance. Ano po ba yung perseverance sa Tagalog? Pagtyaga. Diba ba? Kailangan talaga natin magtyaga. Kailangan talaga natin ng perseverance. Sa kahit anong pagdaanan natin na mga pagsubok, mga temptation, mga difficulty sa ating mga buhay, ay hindi tayo sumusuko. At doon tayo nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Kanyang mga pangako. Hindi po ba? Kahit na dumadaan ka sa mga pagsubok, mga paghihirap, sa mga difficulties, pero nandun pa rin yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kagaya ni Job, hindi po ba? Gano'n siya nagtiwala sa Panginoon. Sa kabila ng mga naranasan niya mga pagsubok, yung mga naranasan niya, di ba? Napakayaman ni Job. Pero pinahintulot ng Panginoon na alisin sa kanya yung mga bagay na nasa kanya. Inalis ng Panginoon lahat. Pero sa kabila nung inalis ng Panginoon lahat sa kanya, kaya hindi siya nagkasala sa Diyos. Diba? Nagtiwala siya sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng dinanas ni Job, ay hindi siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi siya sa ulitin ko sa inyo, huwag tayo mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kagaya ni Job, di po siya nawalan ng pananampalataya. Di ba, ano nangyari sa kanyang asawa niya? Sumpain mo na yung Diyos na yung pinaglilingkuran. Pero sinabi niya, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Di ba? Kahit mabuti, kahit pangit, tatanggapin din talaga natin. Hindi lang mabuting bagay tatanggapin natin. Kahit pangit na sitwasyon, tatanggapin natin. Amen? Sabi nga doon sa Hebreo, chapter 12, verse 1 to 2. Sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 1 ko, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanan pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Kung iyaga tayo magpatuloy sa takbo itinakda ng Diyos para sa atin. Amen, no? Sabi dito na maraming tao, papaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo. Kaya yung siya sabi nila nagpapatotoo, yung ano lang, pinapatotoo nila yung kabutihan ng Diyos lang.
Kaya sabi niya na, pagbukat niyo sa buhay ko, dahil pinagkumulang, diba? Yun lang gusto nilang ipatotoo. Sabi nito na, yung pagtakbo natin, kung itinakda sa atin ng Diyos, pagbutihin po natin yung pagtakbo natin sa ating, yung pagtakbo natin sa mundo nito, pagbutihin natin, sinasabi rito, talikuran na natin yung kasalanan na pumipigil sa atin, yung mahadlang sa ating pagtakbo sa mundo nito, talikuran na natin yung mahadlang sa mundong ito. Nasabi rito. Sabi sa 2, ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na isang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahan na naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Hindi niya rinihiya yung kanyang pinagdaanan. Inis niya lahat yung hirap. Alam niya yung naghihintay sa kanya. Ngayon, sinasabi nito na ngayon ay nakaupo niya siya sa kanan trono ng Diyos. Kapiling niya yung kanyang ama. Kaya habang tayo natin sa mundong ito, magtiyaga po tayo, magtiis tayo. Yun ang susi sa ating pagtupagan rito. Kailangan natin magtiis. Diba sabi sa Santiago chapter 1, verse 2. Sabi ito mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sa verse 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ko ng katatagan sa inyong pananampalataya. Sa verse 4, kaya isingin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay niyo. Amen, di ba? Sabi rin, isingin niyo. Sabi rin, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Kagalak natin kung tayo dumaranas sa mga pagsubok. Kaya tayo nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya. Nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya. Sabi pa sa Roma chapter 5 verse 3 hanggang 5. Sabi ito sa Roma chapter 5 verse 3, sabi ito, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Yung sabi, magalak tayo. Sabi, nagagalak, dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Nagagalak ka kahit na yung mga pagsubok ka, kahit na nahihirapan ka, nagagalak ka pa rin sa Panginoon. Sabi sa verse 4, alam natin na ang pagtitiis ay napapabuti sa ating pagkatao, at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Makakasama tayo sa kadakilaan ng Diyos. Sabi sa 5, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Amen. Yung grace ng Panginoon ibinigay niya sa atin, ipinadama sa atin ng Diyos. Ipinapadama ng Diyos na kasama natin siya sa lahat ng oras. Sa kabila ng mga sitwasyon, nandun ng Diyos na kasama natin. Ipinapadama niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Diba?
Sabi nga dun, di ba, sabi nga sa Romans chapter 8, verse 38 hanggang 39, sabi doon, walang makapag-iwalay sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Sabi po natin, sabi ito, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang mga pangyarihang espiritu ang kasalukuyang sa panahon o ang hinaharap, ang mga pangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mayroon sinasabi nito, kahit ang pang bagay, kahit ang pang sa mundong ito, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isa lamang po makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung kasalanan. Yung kasalanan lang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero, sabi dito na, kung tayo namumuhay na sa matuwid na pamumuhay, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala sa atin. Yung biyaya niya ay patuloy na sumasagana sa atin, di ba? Sabi nga sa pangatlo ay trusting in God promises. Nagkakaroon ka ng hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya mo sa Diyos ay hindi natitinag sa kanyang mga salita, sa kanyang salita, sa kanyang tuparin ang lahat ng kanyang mga sinabi, yung mga pangako ng Diyos, itinititiwala mo sa kanya. Yung yung kanyang gawin, yung kanyang mga salita, ay pinagkakatiwala mo sa kanya. Kaya pananampalataya natin. Diba, sabi nga doon sa Salmo chapter 145, verse 13 hanggang 14. Sabi dito sa Psalm chapter 145 verse 13 hanggang 40, sabi dito, ang iyong paghahari ay magpakailanman. Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha sa 14. Tinutulungan niyo ang mga dumaranas sa mga ng kahirapan at pinalakas ang mga nanghihina. Amen. Diba? Tutulungan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak na mga nanghihina. Sabi niya, di ba? Tapat kayo sa inyong mga pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa ating mga buhay. Ang Diyos ang nangako sa atin. Kung nanghihina tayo, bibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Diba sabi niya nito? Pinutulungan ng Diyos ang mga dumaranas ng mga kahirapan at pinalakas niya ang mga nanghihina. Amen. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin sa tuwing tayo nanghihina. Kung dumaranas man tayo ng mga iba't ibang pagsubok, natin ang tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang tayo tutulungan ng Panginoon sa panahon ng sagana, kundi sa panahon din ng kahirapan. Mas lalo natin may maasahan ng tulong ng Diyos sa panahon tayo naghihirap. Doon natin maasahan ng tulong ng Diyos. Hindi na sa panahon ng sagana, kundi sa panahon din ng kahirapan. Natin yung tulong ng Diyos. Sabi pa sa Salmo chapter 56 verse 3. Sabi ito sa Salmo chapter
56 verse 3 sabi rito, kapag ako'y natatakot, nagtitiwala ako sa inyo. Nakita natin yung pagtitiwala ni Haring David dito. Sa lahat ng kanyang, sa kabila ng lahat ng kanyang sitwasyon, ay patuloy siya nagtiwala sa Diyos. Alam natin yung mga sitwasyon na dinaranas ni Haring David dito. Nagusto siyang patayin ni Haring Saul. Pero sa kabila ng lahat ng sitwasyon na dinaranas niya, ay patuloy po siya nagtitiwala sa Panginoon. Dito na tayo magtatapos sa Psalm chapter 62 verse 8. Sabi sa Psalm chapter 62 verse 8, sabi rito, kayo mga mamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras, sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin. Amen. Sa lahat ng oras, magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya ang Kanyang ginagawa. Sabihin natin sa Kanya, sabi niya, ipagkatiwala natin, ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa lahat ng oras, magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya ang Kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Siya lang talaga nakakaalam ng mangyayari sa ating buhay. Kaya buong nating pagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang naisabihin natin ng Diyos sa ating sa umagang ito ay magtiwala tayo sa Panginoon. Yun ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Yung nasabi dito na yung naghihintay sa atin ng kalalagayan sa inaharap kung di tayo tilito sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya habang tayo nasa mundo ito, naghihintay tayo na may pananabig sa Diyos. Kaya tayo may tumayo sa umaga nito. Tumawid muna tayo sa Panginoon. Ulitin natin yung pinanabigan. Sige po tayo magpuri sa Diyos. Purihin natin ang Diyos, kapilain siya. Tayo umawit sa Diyos, awitin natin yung pinananabikan ng Diyos. Palagi tayo manabig sa Kanyang presensya. Hallelujah. Sa anumang sitwasyon, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ko, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Kayo, at sa kay gayahan
palakas sa amin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking mga kapatid, O Diyos, hindi mga sitwasyon ng mga pinagdaraanan ng Diyos, kayo po ang nakakita lahat ng ito, O Diyos. Sa anumang sitwasyon, O Diyos, sa may mga panahon, Panginoon, ng mga may suliranin, Panginoon, na pinagdaraanan sila, pagkatiwala nila, Panginoon, sa inyong lahat, na kayo ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Kayo ang Diyos na aming maaasahan sa panahon ng may mga paghihirap po, Diyos. Hallelujah. Nagagalak kami, Panginoon. Sabi niyo sa inyong mga salita, magalak kayong lagi sa Panginoon. Kaya lagi kami nagagalak sa inyo, O Diyos. Kayo aming kagalakan, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Ama, sa buhay ng aming mga kapatid, O Diyos. Sa aming mga manggagawa, O Diyos. Patuloy po silang palakasin, O Diyos. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa kanilang mga sitwasyon, O Diyos, patuloy sila ng paradise sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Ulit po, O Diyos. Salamat po sa inyong mga salita na siya nagpapalakas sa amin. Hallelujah. Na kayo laging makita sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po, Lord. Patuloy niyo po ibaba sa pinakamukang pagdating po ng Diyos. Na kayo laging makita, kayo laging mataas, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi kami, O Diyos. Kundi kayo laging makita, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. Sa mga pagkakataon ko na kami naging Panginoon, sa inyong hirap, sa pwede ng lumakalas, sa mga pagsunod. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa pagpapay ng gawain mo. Salamat po sa pagkilos ng iba ng Espiritu sa buhay ng bawat isa. Sa inyo po lang binabalik lahat ng papuri, pagdakilat, pagsamba. We give you the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Siliw natin ang gawain. Maraming Diyos, at hallelujah. Pinupuri ka namin dinadakilak sa Espiritu Kaluluwan. Lord, maraming salamat Panginoon sa katagumpayan ng iyong gawain ko sa amin. Salamat ko sa inyong pagsama ko, God. Then, kung walang pagsama ninyo, Panginoon, walang katagumpayan sa pangyayari ko sa amin. Salamat ko sa anak ninyo na yung ginamit ko. Patuloy siya mo, God, at bigyan ng katalinan ng pumura sa inyo, God. Manang pagkalap ko ng pumura sa inyo. Hingit na, God, kalakasan ko, God. Walang kamuhinan ng mga ugat na hingit na magpatuloy ugat sa inyong paglilingkod, Panginoon. Ganun din ugat sa bawat salita ninyo na aming narinig, Panginoon, sa mga nito ugat. Kaya tumingin mo sa aming mga puso at ito yung aming magamit ugat sa pagkakaroon ng aming pamumuhay. Tunay nga, Panginoon, na napakaiksi ang pakihirap dito sa mundo ito, Panginoon. Aming pagtitiis kumpara doon sa yung plano na naghihintay para sa amin. Salamat po, God, sa mga salita mo. Lagi namin makita, God, na naghirap ka din dito, God, kung narito ka sa lupa, God.